So yan. Hello guys, nandito ngayon tayo sa practical test number 1. Welcome. So, let's start na. Ang sabi dito, gumawa tayo ng Python program na Comprehensive Hospital Billing and Admission System. Ito niya yung kailangan natin gawin. Ask the user to enter patient ID in string type, patient name string type, age, integer type, from ID string, day of stay, integer, lab test, integer, medicine flow, and operation needed string. Yan. So, ito naman na yung ginawa ko dyan. Tatanungin niyo lahat. Okay? Lahat tatanungin. So, na-meet natin yan. From dito sa mga temperature and blood pressures. Dito muna tayo sa vital input. Sabi dito, ask the user to enter the patient vital signs, temperature, float in Celsius, systolic, BP, integer, diastolic, integer, heart rate, integer, beats per minute. Sabihin natin yung sinasabi doon. Ayan. Pero naman yun. Dito siya. Pero mamaya pa. Sabi lang naman dito is input daw. No? Input. Ito. Input temperature, systolic rate, heart rate. Next is room rate. No? The word is equivalent to 500 per day. Then semi-private, 1,000 per day, private, 2,000 per day. And lastly, the ICU, which is 5,000 per day. No? Mahal talagang hospital. O isipin na kada araw. Ano? Nasa ICU kayo, 5,000 kada araw. Hindi ko gumagaling. Tagal nyo ganun. Kidding aside. Ito na tayo. Sabi dito, additional charges, laboratory test, 1, 2 each, operation fee, 15,000 each, if yes daw. Pero pag hindi niya kailangan operation, siyempre, wala tayong charge. Zero lang, no? So, ito muna tayo sa room rate. Sabi dito guys, sila nyo itong cursor ko. Yung room rate is equivalent to 0. And then, ito yung mga ginawa ko. Mga block of codes, which is yung mga statements or conditions. Yan, if room rate daw is equal to word, sabi nga doon, 500, sabi private, 1,000 private, 2,000, and ICU, 5,000. If else naman daw, pag hindi naman, or nagkamali ng input, hindi pumasok dito sa tatlong to, word, semi-private, or ICU. Is equivalent to invalid input. So, hindi niya tatanggapin. Malalagay natin, no? Invalid input. And this one is the lab. Ito na nga yun. Ito, additional charges. Sabi, laboratory test, 1,200 each lab test, no? So, set tayo dito ng lab rate, which is the laboratory test. Ang rate niya daw is 1,2 or 1,200. If only operation needed, mag-charge naman tayo ng operation fee ng 15,000, no? Sabi dito, ayun. If nag-yes yung user na kailangan nyo ng operation, ganyan, kailangan ng operahan, 15,000 tayo guys. Ayan. Kapag hindi naman kailangan ng operation, 0 lang. Libre lang, ganun. Yan. Tapos dito,
Sabi, processing and calculation. Compute daw. So, sabi, sinat ko lang naman to bigay sir. Room bill is equivalent to day of states times room rate, lab bill, times test, lab test, times 1,200. No? Yan, sabi dito. Sundin ko lang naman yan. Tapos operation, dito sabi, operation bill is equal to 15,000. If lang naman, if nag-yes. And if else, 0. Yan, dito. Dito. 0. Yung subtotal, ginawa lang naman dyan. Ito lang din. Subtotal yung total amount ng room bill, lab bill, medicine fee, and operation bill. No? Yan, papagsama-samahin niya lang sa inyo subtotal. Dito, next is apply daw tayo ng discount. Yan. Tayo papasok. Discount. Ano ba yan, no? Sabi dito, if age is greater than or equal to 60, 60, di ba? Senior na. Yan. Sabi, bigyan daw natin ng 20% discount. Pipigyan ka ng discount. Yan. 20%. Dito, ginawa ko naman sa code natin, guys. If the discount is equal to subtotal, no, ito times natin siya ng 0.20 para ma-apply natin discount. And discount, ipiprint siya ng 20% senior citizen discount. No? And I leave subtotal, and then greater than or equal to, ilan to? 100,000 daw, guys. Pag umabot daw ng 100,000, magkakaroon siya ng 15% high bill discount. No? So, tinawag ko lang din dito yung distress. No? Tapos, ayan, para ma-call out niya. Ito, 15 high bill discount. Ano lang naman to, guys? Variable lang. Para lang lumabas yung print. No? Subtotal, yan. Pag itong, ano daw, 50,000, umabot siya ng 50,000, umabot yung bill niya. Ito. Subtotal, lahat ng bill niya. Operation, lahat yan. Room bill, bill, medicine, photo bill. Umabot daw ng 50,000. Bigyan daw natin siya ng 50%, ay 10% lang, guys. Bigyan daw natin siya ng 10% discount, which is 0.10, no? If di naman pumasok doon sa certain conditions statement na binigay ng hospital, walang discount tayo bibigay. And then, sabi, i-compute na daw natin yung yan, total bill using subtotal and discount minus discount. No? Okay. The next is patient health status. Sabi dito, use conditional statements to determine patient status. Sabi, temperature daw. Kapag umabot or kapantay ng 38 degrees, mag-i-equivalent siya ng fever or ilalagay natin siya as fever. No? Ilalagay natin. If hindi naman, like 37 lang siya, ganyan 36, 37, hindi normal status siya or normal temperature. Next one is pressure. Sabi is systolic. Naging systolic daw. If yung systolic mo is greater than or equal to 140 or diastolic mo is greater than or equal to 90. Equivalent ka daw na high blood, guys. High blood ka agad kapag ganun. And then, itong systolic natin, systolic BP.
If ano naman siya, less than or equal to 90, or diastolic mo is less than or equal to 60. Ang gagawin naman niya, different na system natin is low blood pressure. Bakit? Kasi, na-meet niya tong certain condition ng 90%, ay 90, less than 90. Or yung diastolic niya is less than 60. So, i-mark natin siya as low blood pressure or ayan yung lalabas doon. If, naman, hindi niya na-meet yung mga condition na yan, automatic na lalabas yung normal blood pressure. Bakit? Paano natin siya papalabasin, guys? Kunyari, for example, itong systolic niya is lang, mga 110. Yan. Or diastolic niya is 80. Now, 80. 110 or 80 or ayun, kasi ganun. Kunyari, systolic niya daw is 110 lang and yung diastolic niya is 80. So, lalabas din yung normal blood pressure kasi hindi niya na-meet to less than 90, less than 60, greater than 140, and greater than 90. Now, next is heart rate. Sabi dito, if heart rate is less than 60, naglagay tayo dito na HR, which is variable name lang naman ng heart rate. Pinikli ko lang. Lagay daw yung bradycardia is low HR or low heart rate. No. And then heart rate is greater than 100. Ang HR naman natin or ating heart rate is tachycardia, which is high heart rate. No? Kapag daw ang first condition natin ay less than 60, mababa daw yung heart rate mo. So, delikado yun. Kapag naman yung heart rate mo is lumagpas ng 100, no? Mangyayari, ma-assign ka as high heart rate or tachycardia. Now, if naman, like pasok ka sa 60, di ka lang bumaba ng 60, di ka lang tumaas ng 100, i-rate ka ng as normal heart rate. Yun. Ito na. Sabi dito, final output, well-formatted report. Yan. Ito, ginaya ko lang naman ito. Yan, ganyan, hospitalization bill summary. Then, print. Call out mo lang lahat ng variable names na ginamit mo sa taas, no? Itong patient ID, mga ganyan. Ano na naman yung mga string. Ganyan lalabas sa output. Yan. Tinawag natin itong mga to. Kasi to design lang din yan mga yan. Yung status. Ito dito. Pagdating sa status, if yung age daw natin, maglalagay pa rin tayo dito ng statements ng conditional statements. Yan. If age, yan. Discuss ko lang ito. If age is greater than or equal to 60, bigyan natin siyang 20% sa total. Kapag yung bill mo is 100,000, bigyan natin siya ng high bill discount. 15% ka. And then, 50,000, may 10% discount ka, sir. And then, if di naman na-meet niya yung condition po naman, mangyayari, hindi niya bibigyan ng discount. Hindi ka pipigyan ng discount. Yan. Tapos dito, status daw.
patient monitoring. Patient requires close monitoring due to abnormal vitals. Bakit? Sabi dito, if status normal is equal to normal temperature and heart rate or HR is normal to heart rate and BP status is normal to blood pressure, ipiprint natin o ibibigay natin na status is normal vitals. Bakit? Kasi lahat ng vitals ng patient natin is normal lang. Kaya i-rate natin siya or i-assign na system na may normal vitals lang siya. And if not, like may yung temperature niya, may fever, yung heart rate niya is high heart rate, and yung BP status niya is high blood pressure, automatic siya na malaline siya as patient requires close monitoring due to abnormal vitals. Ayun ang overall na natin system. So ngayon, dito naman tayo sa dry run. Ito-testing natin. No? Ito, gagayahin natin siya. Yan. Ano daw ang patient ID natin? Ayusin natin guys. Yan, ang galing. Patient ID daw. Okay natin. SP/2025/001. Patient name. Ako na lang. Yan, please son Joseph. Lagay lang natin age natin. Kunyari, senior na tayo. Senior or 63. Yan, mas matanda ako kay Maria Santos. Ang room daw natin, ICU guys, ICU. Ibig sabihin, 5,000 per day tayo, no? Mas nag-stay lang tayo ng number stay 10 days. So, ang mangyayari guys, 5,000 times 10. Kasi, ang sabi dito, yung room na ICU is 5,000, no? Tapos ang mangyayari, day stay times room rate. So, 5,000 times 10 para ito. Then, lab test natin. Hindi ko lang po ilan yung lab test na hiningi dito guys. No. Ayun, nakita ko na. Ito pala, lab bill. So, ang sinabi dyan, 6,000. So, ang isang lab test natin, tumataginting ng 1, 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 lab tests is equivalent to 6,000. Med fee, no? Lagay natin 20,000. Medication fee. 20,000. 20,500. And then, operation. Ang sabi naman dito kasi guys, nag-operation tayo. Since nagkaroon tayo ng charge ng 15,000. Kasi ang isang operation is equivalent to 15,000. So, mag-yes tayo guys. Yes. Enter daw natin temperature natin. Temperature natin 38.5. Systolic natin 150. Yan, systolic 150. And diastolic natin 95. Yung heart rate naman natin 1,000.
5,110. Ayan. Lumabas na siya. Pakita ko sa inyo guys. O, ayan. Diba? Parehas na parehas. Sa patient ID, P2025-01, Crystal Joseph, 62, ICU 10. Then, phone bills, 50,000. Then, lab bill, 7,2. Kasi 5 lang pala. Kasi 1,2, diba? 1,2. 1,2 times, basta. Yan, dito. 1,2. Pension bill, lab bill. Ayan. So, naglag ako guys. So, ito yung, ito na yung overall. Kinama ko na rin siya. Kasi kanina, ang lab test ko is 6. Kaya, sumobra ng output or yung total bill. Pero ito na yung overall status ko. So, 73,200 which is tumama siya. And then, senior citizen status ko daw, 30% patient leave. So, that's the overall system of my laboratory 1. So, thank you guys for listening and watching. Thank you so much.